Naku po, nagkagulo-gulo na mga tol. Eto ano tayo gitna tayo, neutral tayo mga kapatid. No, bakit nga ba ibinalik ng Senado ang articles of impeachment sa Kamara at ito ba'y labag sa konstitusyon mga tol? No, impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Kauna-unahang impeachment case na tatawid ng magkaibang kongreso. Mula sa 19th Congress mapupunta sa 20th Congress mga tol. Bakit nga ba ito ibinalik ng impeachment court? Alamin natin mga kapatid mula rito sa News 5, News Explained. Ito mga kapatid, mahalaga rin para sa ating mga mamamayan. Para hindi tayo nang huhula o nakikinig lang tayo sa kung ano-anong mga komento. Mas maganda yung meron din tayong nalalaman di ba? So ito panoorin natin, pag-usapan natin. No, ito'y hindi manggagaling sa akin yung mga impormasyon Katulad ninyo ko, nanonood lang din ako, pero magbibigay lang ako ng komento. At kayo, pwede rin kayo magbigay ng komento ninyo sa comment section sa ibaba ng inyong reaksyon. At kumbaga, nagtatalakayan tayo rito 'Di ba? Nag-uusap-usap tang tayo rito mga tol. Tama nga ba yung ginawa ng impeachment court na ibinalik nila sa Kamara etong articles of impeachment ni VP Sara? Ito ba'y labag sa konstitusyon? At talagang nakakagulo mga tol, no? Ito pag-usap-usapan natin. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Medyo nagka-rumble-rumble na sa issue ng impeachment dahil tumuwid na po ito sa mga bagay na wala pala tayong karanasan. O nga't mayaman ang ating karanasan sa mga impeachments sa loob lamang ng higit isang dekada. Ang dami Unang-unang na-impeach na presidente, Erap Estrada. Hindi. Hindi siya na-impeach. Mga tol, linawin lang natin. Hindi siya na-impeach. Nagkaroon nga ng ng tawag dito. Hindi kasi binuksan yung ikatlong envelope kundi ako nagkakamali. Kaya maraming nadismaya, dinaan na lang nila sa EDSA 2. Diba? Doon na lang nila dinaan, sumugod na yung mga tao sa Malacanang at napilitan na si Erap na bumaba na sa pwesto. Do hindi siya na-impeach. Tapos eto, Mercedita Gutierrez, Renato Corona na-impeach yan. Meron pang isa hindi ata na-impeach si Gloria Arroyo mga tol. Hindi siya na-impeach. Isang Pangulo, isang Chief Justice at isang Ombudsman. Pero ngayon lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, makakaranas tayo ng impeachment na tatawid ng eleksyon at ng dalawang magkaibang kongreso, ang 19th and 20th Congress. Magbabago ang ilan sa mga hurado. At ngayon lamang din tayo... Kasi papasok yung mga bagong nanalong, bagong nanalong senator. Diba? Tulad na lamang nila Villar, ni Erwin Tulfo, di ba? Yan yung mga bago ngayon. Makakaranas ng impeachment court na ibinalik ang reklamo sa Kongreso. Pwede pala yun. Actually, pinag-aawayan pa kung pwede nga yun. Dahil sabi nga nila, pagdating sa impeachment, sui generis. Unique po siya. Unique, maraming bagay sa kanya na wala ang kahalintulad. At dahil po dyan, maraming mga bagay na ngayon pa lamang masusubukan at hindi po natin alam kung paano ito magtatapos. Pero titignan nyo mga tol etong mga prosecutors, etong mga senators natin, may mga alam sa batas yan. May mga alam sa konstitusyon yung marami dyan. Matatalino yung mga yan. Yung iba dyan, abogado. Diba? Tayong mga mamamayan, nakikinig at nanonood lang tayo. Sino tayo para magsabing labag sa konstitusyon yan? Pare-pareho silang nagsasabing labag sa konstitusyon. Sinasabi ng prosecutors ng Kamara, labag sa konstitusyon, labag sa saligang batas yan. Hindi dapat na ibinalik dito yung articles of impeachment. Mga mga attorney, mga abogado yung mga nagsasabi nun. May mga abogado rin naman dito sa senators natin, mga tol, na nagsasabing wala naman silang masamang nilabag. Tama lang daw yun, may karapatan daw silang gawin. Kumbaga, sila mismo na nag-aral ng batas, sila mismo nag-aaway-away Kaya ngayon tayong mga mamamayan, naguguluhan tayo Sino sa inyo tama't mali, di ba? Halimbawa, ang amended motion ni Senator Judge Bato de la Rosa. Eto, hindi naman to attorney, hindi naman abogado to, mga tol. Chief PNP to dati. Na ibalik ang articles of impeachment doon po sa Kongreso.
wala pong probisyon sa konstitusyon tungkol sa pagbabalik ng articles of impeachment sa Kongreso. Okay, wala daw. Wala sa konstitusyon yan. Walang probisyon. Wala rin banggit nito sa rules of impeachment ng Kongreso o ng Senado. Pwede bang gawin ito? Well, ginawa na nga po ng Senado. Ang tanong kung ito ba ay pinapayagan. Pero sino magsasabi kung ito ay papayagan? Ang Korte Suprema ba? May ilang desisyon na po ang Korte Suprema sa nakaraang mga impeachments pero wala pa tungkol sa isyong ito mismo. Hindi pa pala naaano. Bago lang, no? Bago lang to. Sunod na tanong na wala ring malino ng sagot. Utos ng Senado sa Kongreso i-certify na hindi dito nilabag ang constitutional ban ng one impeachment complaint per year. House can verify no constitutional violation, which is maraming beses na nating napanood na yan daw ay nilabag, 'di ba? Dahil marami silang isinampang impeachment complaint laban kay VP Sara sa loob ng isang taon. Ngayon, kung may nilabag ang Senado, may nilabag din ng Kongreso. So pareho silang lumabag, no? Ang tanong naman ng ilang dalubhasa, kung sasabihin din pala ng Kongreso na nilabag nito ang konstitusyon, bakit pa nito inakyat ang impeachment complaint? Siyempre, dahil sa personal agenda nila na ma-disqualify na si VP Sara bilang bilang para matanggal bilang Vice President at ma-disqualify para sa susunod na presidential election. Kaya nanggigigil na rin talaga silang ma-impeach to si VP Sara. At ang pangalawang utos ng Senado, ng Senate Impeachment Court sa Kongreso, isa raw assurance mula sa susunod o sa 20th Congress na nais itong ipatuloy ang impeachment complaint. Ang susunod na Kongreso po ay wala pa. Mabubuo pa lamang ito sa Hulyo 28 para sa sona ng Pangulo. Sa July. At ito pa po. Kasabay ng mga utos nito sa Kongreso, inutusan na rin ng Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte na magbigay ng sagot sa mga kasong kanyang kinakaharap sa loob lamang ng 10 araw. 10 days deadline. Summons to reply to charges within 10 days. Ang niyan is yung impeachment court, which is ang Senado. Matapos niyan, ang mga House prosecutors naman ang bibigyan ng Senate Impeachment Court ng 5 araw para sagutin ang sagot ni VP Sara. Yun lang, pinasasagot na sa Vice Presidente ang mga alegasyon na pinabalik naman ng Senate Impeachment Court doon sa Kongreso. Ang gulo no? Lahat po yan, ilan lamang sa mga bagong isyong kinakaharap ng Senate Impeachment Court. Kaya nagkagulo-gulo na Ng taong bayan. Iba't iba ang mga sagot, depende po kung sino ang iyong tatanungin. Pero yun nga, ang impeachment trial ay sui generis, wala pong kahalintulad. Diba? Isa pa sa nag-suggest niyan si Alan Peter Cayetano diba? Siya yung Kaya nagtalo-talo sila diyan Senator Judge versus Senator Judge, mga tol. Sino sa kanila ang tama at sino sa kanila ang mali? Sinasabi nila Risa Hontiveros, ni yung iba na bumoto yung limang senators na ayaw pumayag. Wala daw sa batas yan, wala sa konstitusyon, wala sa saligang batas. Yung ibabalik sa Kongreso, yung Kamara, yung articles of impeachment. Kahit yung mga prosecutor sinasabi na dapat daw ang naggaganyan is yung mga nasa defense. Kaso nag-aabogado daw yung senator kay VP Sara. Bakit daw hindi na lang ipagpatuloy yung impeachment? Diba? So ngayon, maraming nagagalit ngayon dito sa Senado, dito sa mga senator, dun sa 18 senators, mga tol, na bumoto na ibalik, i-return or i-reprimand kung ano-ano pa yung mga nila dyan, terms nila dyan Pero yun nga sino magsasabing bawal, sino magsasabing hindi pwede, wala ngang provision yan sa Senate, sa Constitution o sa impeachment rules. Ang gulo, no? Pero sila kasi na mga nakakaalam ng batas, so sila rin mismo ang gumagawa ng bago Bago sa mga pandinig nating lahat. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.